Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ka o Diyos. Salamat sa isang magandang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin na mga anak mo sa buong sanlibutan upang ikaw ay purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa araw na ito po ay isang pagkakatipon po ng 8 Mansari Edition program ng Friends Forever. Amen. Ako po si kapatid na Ronel Cruz na nakikiisa sa layunin po na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Amen. At sa ating pong kapatid na si Arlene Moises Lucas na kung saan siya po ay isa sa mga nag-assign sa mga kapatid upang ma-implement po ang program na ito para sa ikabubuti at ikalalaganan po ng karamihan ng kalakasan at pananalig po sa ating Panginoong Hesus. Amen po. So, ang tema po ng ating mensahe sa araw na ito ay ang buhay sa kabila ng buhay. Meron ba kaya noon? Ngayon po ay araw ng February 16, amen, 2015 po. At ang ating pong teksto ay hahanguin po natin sa Lucas 16:19 to 31. Amen. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Diyos na buhay. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng may buhay na makilala ka ng lubusan. Sa araw na ito, O Diyos, ako po ay naninikluhod sa inyo. Samahan niyo po kami at patuloy na bigyan ng katagumpayan sa araw na ito. Loobin mo nawa na samahan kami ng iyong banal na Espiritu at siya po mangusap sa pamamagitan po ng iyong anak na nagsasalita sa araw na ito. At loobin mo, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong mga salita upang ito po ay maisabuhay namin at maibalita rin namin, Panginoon, sa aming mga kapwa namin mananampalataya o mga hindi pa nakakilala. Kaya patuloy ka naming pinupuri, pinasalamatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kalinisan ng aming mga kasalanan na iyong pinawi sa pamagitan po ng iyong banal na dugo. At dumaloy doon po sa krus ng Kalbaryo. At malaya na po kami makakalapit sa iyong banal na harapan. Hinihiling ko po, O Diyos, na ang bawat makikinig nawa na ito ng iyong salita ay maging nagumpay at ang kanyang pananalig, Panginoon, ay hindi mag-wave at patuloy na magkaroon, O Diyos, ng matatag na pananalig sa inyo. Salamat po, Ama. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas ng parangal, papuri at pagdakila sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus, kaysa patnubay po ninyo, banal na Espiritu. Lahat ng anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Hindi pa tayo tapos, ha? Nag-upisa pa lang tayo. Amen. Ito po, babasahin ko po ang ating konteksto sa araw na ito. Ayon po sa Lucas 16:19, ganito po yung pagkakasabi. Excuse me po. Ang pamagat po ng ating konteksto yung mayaman at si Lazaro. Amen. So may 20 tao dito. Sabi po sa 19, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat ang buo niyang katawan. Amen? So nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa pag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Amen. So namatay ang pulubi at dinala ng maanghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sabi po sa 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Amen. So sa 24, at sumigaw siya,
Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Amen. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito. Amen. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, iniligay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. Sabi po sa 27, at sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin ang ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Amen. Sabi po sa 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Amen. Napakaganda po ng ating mensahe sa araw na ito. Amen. So dito po makikita natin na meron pong 2 tao. Isang mayaman, actually 3 pala. Si Abraham nandoon din eh. Amen. May 3 tao na karakter po dito. Isang mayaman, si Lazaro at ang ating amang Abraham. Excuse me po. Sa panahon na yon, ipinapakita dito na ang pamumuhay ng tao dito sa buhay na ito ay mayroong 2 uri. Isang nagdarahop at isang nananagana. Amen. So yung mayaman po dito, ipinapakita na kung saan ang mayaman ay siyempre masagana siya sa kanyang buhay. Lahat ng bagay ay mayroon siya. Magmula sa kanyang ginakain, dinaranmit, maging sa kanyang trabaho, lahat ng mga opportunity meron siya. Subalit ang mahirap ay kakaunti lamang ang nasa sa kanya at halos walang-wala nga talaga. Katulad ni Lazaro na kung saan ay naghihintay na lamang siya ng mga mumong pumapatak o nahuhulog dun sa hapag ng mayaman. So ipinapakita dito na ang mundo ay mayroong ganitong uri ng pamumuhay o buhay dito sa daigdig na ito. Saan ba ang pipiliin natin, mga kapatid? Sa mayaman ba o sa mahirap? Tanungin ninyo ako. Ako kung papipiliin ako, siguro doon ako sa mahirap. Amen. Yun sapat lang na kinakain. Dinaramit at kung saan ay nakasusurvive sa 3 beses. 3 beses, mali pala, 3 beses sa isang araw na kumakain. Kaya ganyan, kasi may merienda yan eh. Yung iba nagme-merienda. Actually, marami ang merienda. May merienda sa hapon hanggang sa gabi. Amen. So, ang tema po ng ating mensahe ngayon ay ang buhay sa kabila ng buhay. So, ibig sabihin, yung buhay doon sa kabilang buhay. Kung ano ang nangyayari doon. Dito ngayon papasok yung tanong ko doon sa FB na kung saan ay mayroon bang makikita kayong purgatorio na sulat sa Biblia na mababasa kayo? Wala. Wala kayong mababasa na ganoon. So, dito makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na sabi dito,
sa 29, higit sa lahat, sabi niya, inilagay sa pagitan natin ang isang bangin. Amen? Upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. So, ibig sabihin, yung place na kinaroroonan ni Abraham at ni Lazaro ay mayroong pagitan na bangin magmula doon sa mayaman na kung saan doon sa daigdig ng pagdurusa. Actually, hindi pa yun yung impyerno na sinasabi, kaya nga sinasabi nilang purgatory. Amen? So, itong lugar na ito na pagdurusa ay mayroong itong init na kung saan ay talaga makakaranas ka ng kahirapan o init ng pakiramdam para kang nililitsyon dito. Amen? Hindi nilang in-specify, pero ang sinasabi doon, yung init na nararamdaman ng mayaman. At halos sabi nga niya na utusan daw si Lazaro na idudot niya yung kanyang daliri doon sa tubig upang isawsaw at ilagay doon sa dila niya para maibsan man lang yung kanyang init na nararamdaman. Amen? Subalit, nagsalita nga ng ating Amang Abraham na kung saan ay hindi po pwedeng makaparian. Yung nandito, hindi po pwedeng makaparian. Yung mga naririyan, hindi pwedeng makapunta dito. Dahil may bangin na inilagay sa pagitan na yon. So, ibig sabihin, wala talagang purgatory. Heaven and hell, kumbaga sa dalawa lang ang kinalalagyan. Amen? So, sa buhay na ito, sa ating mga buhay, mga kapatid, kung hindi pa natin talaga nakikilala ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, ay masalimot talaga ang ating buhay. Kapag dumarating ang mga pagsubok sa atin, ay hindi natin talaga ito makakayanan kasi walang salitan nakapur sa ating mga puso. Amen? Katulad ng mayaman na kung saan siya'y busy, abala sa kanyang trabaho, abala sa kanyang pagpapayaman, walang pitak sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Amen? At nang siya'y namatay, hindi man lang siya nakapagsisi, kaya tuloy-tuloy siya doon sa daigdig ng pagdurusa o apoy. Amen? Kaya marapat lamang sa buhay na ito, ayon sa ating tema ng buhay sa kabila ng buhay, na dapat nating makilala ang ating Panginoong Hesus bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Actually, hindi naman namimilit ang Diyos. Kung ayaw mo sa Kanya, di ayaw mo. Kaya lang, nagbibigay siya ng pagkakataon na makilala siya upang ang buhay mo sa ngayon ay magkaroon ng tunay na buhay sa kabila ng buhay. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapararating o makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya lamang sa ating Panginoong Hesus. Ang pangalan niya ang binigay dito sa daigdig na ito ayon sa Gawa 4:12 na dapat sampalatayanan ng lahat ng tao. At walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Excuse me po. Ang mayaman na ito ay naging abala sa kanyang buhay dito sa daigdig. At nang namatay siya, doon niya nakita ang tunay niyang katatayuan ng kanyang buhay. Subalit si Lazaro ay inaaliw doon sa piling ni Abraham. At doon ay binigyan ng karapatan na magkaroon siya ng kaligayahan na hindi niya nakamit dito sa daigdig na ito. Mapapansin ninyo, mga kapatid, bakit kaya mayaman tapos si Lazaro? Walang pangalan yung mayaman tapos si Lazaro may pangalan. Alam niyo kung bakit? Ito, babasahin ko sa inyo. Sabi sa Revelation o sa pahayag, amen? Matindi ito, mga kapatid. Hayaan niyong basahin ko sa inyo. Medyo kauli-ulian po yun Sabi doon, amen? Sabi sa pahayag 20:13, 13, 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 13
Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga namatay na nalagak sa kanila. Amen? Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Pansinin niyo mga kapatid, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Kasama na yung mayaman dito. Sabi sa 14, pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Tingnan ninyo mga kapatid, pati yung kamatayan, pati yung pinaglalagakan, yung Hades o yung daigdig ng pagdurusa ay itatapon. At ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy na ito ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, pansinin niyo mga kapatid, yung mayaman at saka si Lazaro. Sa buhay na ito, kailangan ma-registered natin ang ating mga pangalan. Ibig sabihin, sa John 1:12, kapag nakilala mo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyo. Amen? Huwag maging matigas ang iyong ulo. Kasi kapag hinahayagan ka ng mabuting balita ng kaligtasan, tanggapin mo ito bilang papaalala katulad ng mayaman. Amen? Na nagpapaalala doon kay Abraham na papuntahin si Lazaro dahil mayroon pa siyang 5 kapatid. Amen? Pero bago yon, ianuhin muna natin kung bakit walang pangalan yung mayaman. Amen? Kaya nga sabi dito, itinapon sa lawang apoy na ito ang itinapon sa lawang apoy na ito ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tingnan ninyo. So ibig sabihin yung mayaman hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bagamat si Lazaro ay mahirap, nakasulat yung kanyang pangalan. Meron siyang pangalan. So itong mayaman na ito, wala. Kaya napunta siya sa dagat-dagatang apoy. Amen? So ngayon, mga kapatid, pansinin po ninyo, sa buhay natin na ito ay napakaraming pagdurusa, diba? May problema sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa kanilang mga amo, sa lahat ng bagay. Amen? Ang buhay natin dito ay masalimot kung wala talaga ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At masasabi ko sa inyo na kapag ang Panginoong Hesus ang siyang nanguna at ang salita niya ay iyong nalaman, nagkaroon ka ng panibagong pananaw at binago mo ang iyong pag-iisip patungkol sa mga bagay dito sa sanlibutan at hindi na ituon ang iyong sarili o iyong isip sa mundo na ito nalilipas at in-advance mo ang iyong pag-iisip na kung saan ay inisip mo ang pangalawang buhay sa hinaharap. Ito ang tunay na buhay. Amen? Mapapansin po natin mga kapatid na ang mayaman mismo ang nananalangin para sa kanyang mga buhay na kapatid. Amen? Pansinin po ninyo na kung saan dito sa mundo na ito, yung mga patay ang tinapanalangin natin. Maling-mali po yun. Kasi pagdating po doon, hindi na maiaangat sa purgatorio na sinasabi nila. Wala pong purgatorio. Kailangan dito pa lang sa lupa na ito ay maipanalangin mo na ang iyong mga magulang, mga kapatid, mga anak, asawa, mga kamag-anak, na sila man ay makatanggap ng tunay na katotohanan ukol sa tunay na buhay patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Amen? Tingnan po ninyo, yung mayaman, ang sabi niya, nakikiusap siya kay Abraham na papuntahin si Lazaro doon sa lupa at sabihan sila doon upang maligtas. Anong sabi ni Abraham? Naroroon ang kumbaga sa ano isasabihin naroroon na yung Biblia, yung sulat ni Moises at yung mga sinasabi ng propeta. Kapag ayaw nilang maniwala doon, paano sila maniniwala kung yung isang patay ay nabuhay? Kaya tingnan ninyo mga kapatid, ngayon ito na yun. Ito yung salita ng buhay na nagbibigay ng buhay sa hinaharap. Kapag hindi po natin pinaniwalaan ito, mapupunta po tayo dun sa binasa ko kanina na ang lahat
na mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi ko po kayo tinatakot, na kapatid. Ito po ay totoo. Higit pa sa totoo kasi ito po ay salitang may buhay. Amen? So ngayon po mga kapatid, hayaan niyong ipanalangin ko po ang bawat isa sa inyo. At nawa, maintindihan niyo po yung mensahe na maikli na ito, na kung saan ang buhay po natin dito sa daigdig ay maikli lamang. At maibigay po natin sa ating mga mahal sa buhay na kung ano yung tunay na buhay na pagkakilala natin sa Panginoong Hesus. Kasi tayo po yung refleksyon ng salita na ating nabasa at narinig. Kasi po, kung natanggap natin siya, ngunit hindi po natin ito sinasabuhay, useless din po. At pagdating po doon sa pangalawang pagkakataon, hanapan tayo ng Panginoon Kasi tayo po ay magsusulit. Subalit kung tayo po ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ayon po sa sinasabi sa ayan nyo pong basahin ko, sa Santiago 1:22. Ito po yung sabi niya na kailangan po dito sa buhay na ito, kapag narinig mo po yung salita, ay narinig mo ito po yung sabi, mamuhay kayo, sabi po sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Tingnan po ninyo mga kapatid. At umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ng kanyang ayos. Ito po yung maganda dito Sabi sa 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalay ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So, sa panahon na ito mga kapatid, dapat meron po tayong desisyon talaga. Alamin natin na kung ano po talaga yung tama na dapat nating gawin sa buhay na ito. Amen? Hindi po masama yung mayaman, kasi kung marunong po tayo, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon upang gamitin ito sa kapurihan ng kanyang pangalan, magagamit po natin ito para maraming magpasalamat sa Diyos. Subalit kung ang kayamanan na ipinagkaloob sa atin, katulad ng mayaman, nagpasasa sa buhay na ito, at hindi man lang nagpasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, maaring tayo po ay mapunta doon sa apoy ng impyerno. Amen? So, siyempre, ayaw din ng Diyos na maghirap tayo. Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon upang tayo po ay magtrabaho ng gusto. Kaya lang, problema nga doon sa kay Lazaro nga, tagtad sugat siya Hindi siya makapagtrabaho. At talagang kaawawa, kahabag-habag ang kanyang kalagayan. Subalit nananalig siya sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay. Amen? So, sa panahon po natin ngayon, ini-encourage ko po ang bawat isa na lumuhod, manalangin, magkaisa upang ang kanyang buhay ay mapanuto sa buhay sa kabila ng buhay. So, ang ating kamatayan po dito sa daigdig na ito ay ating unang hininga doon sa kabilang buhay. Amen? Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Ang lahat ng nananalig sa ating Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Ayon po sa John 1:14. Amen? Siya po yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya, maniwala po tayo mga kapatid, katulad ng sinasabi ni Abraham, na naroon na ang mga sulat ng mga propeta at ang sulat ni Moises. Kung hindi nila paniwalaan yon, hindi rin maniniwala sila na mayroong isang taong nabuhay nagsasalita sa kanila. Amen. Katulad sa atin po, nabuhay tayo ngayon, na born again tayo dahil sa salita ng Panginoon, nakilala natin siya
at sa pamamagitan ng kanyang salita, naliwanagan ang ating kaisipan upang maipalaganap sa lahat ng tao na mayroong buhay sa hinaharap. Kaya mga kapatid, may pag-asa pa. Mayaman ka man, mahirap ka man, nasa middle class ka man, lahat ng bagay na yan ay lilipas. Lahat ng tao mamamatay. Subalit, tandaan natin na kapag tayo ay namatay tumarap sa Diyos, mayroon kaya tayong lakas ng loob na sabihin natin na, Lord, nakasunod ako sa iyong kalooban. Muni-muni natin mga kapatid, may pag-asa pa. Huwag natin aksayahin ang mga oras natin dito. Isipin natin na ang buhay natin, bukas mawawala na tayo. Gawin mo na ang dapat mong gawin sa iyong kapatid. Magpatawad ka na sa iyong asawa. Magpatawad ka na sa iyong mga anak. Magpatawad ka na. Humingi ka na ng tawad. Forgive and forget. Alisin mo na yan sa iyong sarili. Lahat ng bigat, ibigay mo na sa Panginoon habang may buhay ka pa. At ang lahat ng ito ay kanyang dinala na doon sa krus ng Kalbaryo. At ang tangi bibigay sa iyo yung krus na napakagaang. Sabi niya, lahat ng gustong sumunod sa akin, bibigyan ko ng dali ng kanyang krus. Ibig sabihin, magaang ang bibigay sa ating pamatok ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong manalig sa Kanya. Patuloy tayong manalangin na nawa lahat ng ating mga kamag-anak, lahat ng ating mga mahal sa buhay maligtas din. Habang may panahon pa, kapatid, mayaman ka man o mahirap, lahat ng yan mawawala. Ang tanging madadala mo ay ang iyong karakter pagdating sa kabilang buhay. Kung ano ang ginawa mo, yun ang ipagsusulit mo. Subalit, ito ang tandaan natin mga kapatid. Ang sabi sa banal na kasultan sa Romans 8, amen? Kaya pampalakas ng loob, actually, ito dapat panghawakan natin din eh. Ito, sabi niya sa Romans 8, kaya nga, hindi na tulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay. Amen. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Tingnan ninyo mga kapatid. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Amen. Upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong yan, hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang inihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin. Amen. Na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahumaling sa mga bagay ukol sa laman katulad ng mayaman. Amen. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid sa kamatayan. Amen. At ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Amen. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa isang araw na ito na nabigyan ako ng pagkakataong makapagsalita sa inyo. Bagamat malayo tayo sa isa't isa, alam ko naman ang Espiritu natin ay nagkaka-unite. At ang bawat na makarinig nito ay magkaroon ng pagkakataon o mamulat sa katotohanan na ang buhay sa kabila ng buhay ang mas importante na dapat nating pahalagahan. Bagamat ang buhay natin dito ay mahalaga din naman upang ang kalooban ng Diyos ay maisakatuparan sa atin upang mamuhay sa espiritual na kalalagayan sa pananalig sa ating Panginoong Hesus. Kaya loobin nawa ng bawat isa ay makapagpahayag bago mahuli ang lahat. May palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan ukol kay Kristo Jesus na siyang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay kalakasan sa atin dito. Kaya tayo po'y manalangin mga kapatid.
Amen. Purihin ka, O Diyos. In behalf po sa grupo na ito na aking kinananiban, Panginoon, na inihiling ko po, Diyos, na lahat na makarinig ng video na ito, nawa magkaroon ng encouragement sa buhay na ito upang may palaganap din ang mabuting balita ng kaligtasan na hindi hahantong po, Panginoon, sa buhay na kaparusahan. Lobin mo, O Diyos, ng bawat makapanood ng video na ito ay magkaroon ng encouragement sa kanyang buhay, na maipagmayabang niya ang ating Panginoong Hesus, na siya ang tanging tagapagligtas, ang tanging kailangan, ang tanging sagot sa lahat ng kasagutan dito sa mundo na ito. Kaya lobin mo, Panginoon, na lahat, nawa ng mga tao ay makarinig ng mabuting balita na ito at magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasaya-saya, at buhay na walang hanggan doon sa buhay sa kabila. Kaya salamat, Panginoon, sa isang magandang araw na ito na ipinagkaloob mo at sa lahat ng bumubuo ng grupo na ito at ang lahat pa makakarinig ng mabuting balita na ito. Bagamat medyo may kahabaan, alam ko, Diyos, na kayo po ang nagsasalita para sa kanila. Dalahin ko, Diyos, na lahat ng mga walang pag-asa magkaroon ng pag-asa. Ang mga taong nahihirapan, Panginoon, sa kanilang mga buhay magkaroon ng kaginhawaan, Panginoon. At ang lahat ng mga pinagmamalipitan ay makalaya, Panginoon. At ang lahat ng mga OFW na kung saan, Panginoon, ay nakakaranas, O Diyos, ng kalupitan sa kanilang amo ay makaalis, Panginoon. Makapagtiyaga sa kanilang buhay at magkaroon ng masaganang buhay, Panginoon. Ang mga mag-asawang naghiwalay, nawa magkaroon ng pagbabalikan. Ang mga anak na magkaroon ng paggalang sa kanilang mga magulang, O Diyos. Nawa ang mga anak naman ay gumalang sa kanilang mga magulang at tumanaw ng utang na loob sa buhay na ito. Nawa lumaganap ang iyong mabuting balita sa lahat, dahil napaka-importante na ito, Diyos. Hindi kami nabubuhay sa reliyon, kundi sa relasyon mo namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Hesus, salamat, Panginoon, sa isang magandang araw na ito. May pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa na makaririnig na ito. Pagpalain nawa ang lahat na makarinig ng mabuting balita na ito, na lahat tayo magkita-kita, pagmasdan mo ang mga mukha na yan ay makikita mo sa langit. Kapatid, umasa ka, banali ka sa ating Panginoong Hesus. Siya lang ang ating gabay, patnubay, sa pamamagitan ng banal na Espiritong pinagkaloob sa atin, sa Kanya lamang. Kaya, purihin ka, Ama. Salamat sa isang magandang araw na ito. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, sa iyo ko binibigay ang pinakamataas na parangal, papuri, pagdakila. Sa inyo lamang, Panginoon, na tanging kayo lamang ang dapat magkamit nito. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus, ay sa patnubay ng banal na Espiritu. Kami pong lahat sa grupo na ito at ang lahat na makakapakinig pa nito ay may kagalakang magwiwika ng Amen and Amen.